Mula naman sa kanyang biyahe sa Brunei at China noong nakaraang linggo, naging produktibo rin ang linggong ito para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa harap ng kanyang matagumpay na 3-day official visit sa Japan, kung saan 5 kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang kanilang pinagtibay ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Maliban dito, nakapag-uwi rin ng Pangulo ng bilyong-bilyong pisong halaga ng investments na malaki ang may tutulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ang lahat ng yan ating balikan sa ulat ni Sweden Velago. Sa pagsisimula ng linggong ito, agad na nilinaw ng palasyo ng Malacanang na walang relasyon na tuluyang pinuputol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na sa aspeto ng ekonomiya. Tiniyak din ng palasyo na hindi kailangang mangamba ng mga dayuhang negosyante, partikular yung mga nasa BPO industry, na kailangan na nilang mag-alsabalutan palabas ng Pilipinas dahil sa naging pahayag ng Pangulo na putulin ang alyansa natin sa Amerika. Ang malinaw ayon sa palasyo ay hindi pagpabor ng Pangulo sa joint military exercises ng Pilipinas at Amerika. Subalit bukod dito, mananatiling matatag ang iba pa mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Araw ng Martes, tumulak patungong Japan si Pangulong Rodrigo Duterte para sa 3 araw na official visit. Matatandaang personal na inimbitahan ang Pangulo ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe nang kapwa sila dumalo sa ASEAN Summit sa Vientiane, Laos noong nakaraang Setyembre. Una nang inilarawan ni Abe si Pangulong Duterte bilang rockstar dahil sa kanyang makulay na personalidad. Bago umalis, isang Japanese correspondent ang nagtanong sa Pangulo kung mas panig ba ito sa China o Japan. At ito naman ang nakatutuwang sagot ng Pangulo. Between China and Japan, I think I love the Philippines more. Kasama sa Philippine delegation sa Japan sina House Speaker Pantaleon Alvarez, Executive Secretary Salvador Medialdea, Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at mga kalihim at pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pagdating sa Japan, unang hinarap ng Pangulo ang Filipino community doon. Sabik at labis na kagalakan ang nadama ng ating mga kababayan sa Japan na nagbigay ng landslide vote kay Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng eleksyon. Mr. President, we are all very excited to have you here in Japan. The Filipino peoples who reside here, our Filipino community, has long awaited your arrival. Batay sa report, mahigit 11,000 Pilipino ang bumoto kay Pangulong Duterte o 74% mula sa mga katunggalin noong May presidential elections. I think in terms of President Duterte, they love him. They love him. He actually garnered a very high rating when he won the elections here. Very, very high. And a lot of Filipinos have in fact been asking me personally kung kailan na siya dadating. Matagal na siyang inaantay. So this visit is something that excites them tremendously. So they so look forward to seeing him here. Ayon nga sa Pilipinang nagtatrabaho at nagkapamilya na sa Japan, noon lang siya nakakita ng ganoong kalaking suporta ng Filipino community sa Pangulo ng Pilipinas. Grabe, ngayon ko lang nakita na ganong katindi ang kanilang suporta, no? Grabe, iba talaga. Kaya minsan nung hindi tutuloy, siyempre marami nalulungkot, tawagan, more on communications kami. But we prayed, no? Na, Lord, hipuin niyo po ang ating presidente, gano'n. And until now, we're still praying for him. Miyerkules kinabukasan, hayagang sinabi ng Pangulo sa naganap na Philippine Economic Forum at sa harap ng 1,000 Japanese investors na bukas sa pagnenegosyo at pamumuhunan ang Pilipinas. Ang Japan, ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Umaabot sa $12 billion ang ini-export nating produkto sa Japan. Kabilang sa mga inilatag ang kooperasyon sa larangan ng infrastruktura, modernizing agriculture, trade and investment, dagdag puhunan sa economic zones at turismo. $180 billion ang inilaan ng Duterte administration na budget sa infrastructure sa loob ng 6 na taon.
Binigyang diin sa forum na ang Pilipinas ay nananatiling fastest growing economy sa Asia na may napapanatiling stable credit ratings. Kaya naman 6 to 7% economic growth ang inaasahan ngayong taon. Kinilala naman ni Mamoru Sakiyama, Chairman of the Board of the Philippine Society of Japan, ang kumpiyansa sa pamumuhunan sa Pilipinas. Samantala, sa pinakaaabangang pagkikita nila Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe, mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang relasyon sa larangan ng depensa at ekonomiya. Malugod ang naging pagtanggap ng pamahalaan ng Japan kay Pangulong Duterte at delegasyon nito kasabay ng pagdiriwang ng ika-60 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. 5 kasunduan ang pinagtibay sa larangan ng Information and Communications Technology, Agribusiness, Maritime Safety sa Philippine Coast Guard, Loan Agreement Facility sa Maritime Safety, at Proteksyon sa Philippines-Japan Coast Guard at ang Memo of Implementation ng Defense Equipment na TC-90. Suportado rin ng dalawang lider ang pagpapanatili ng kaayusan at pagresolba sa mapayapang paraan ng territorial disputes sa South China Sea. Kaya't walang mababago sa posisyon ng Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa desisyon ng UN Arbitral Tribunal. The Philippines will continue to work closely with Japan on issues of common concern in the region and uphold the shared values of democracy, adherence to the rule of law, and the peaceful settlement of disputes, including the South China Sea. Kinilala naman ni Prime Minister Shinzo Abe ang pagbabalik sa normal na relasyon ng Pilipinas at China matapos ang pagdalaw ng Pangulo. Ipinaabot rin ito ang commitment ng Japan sa counter-terrorism ng Pilipinas. The South China Sea issue is a matter of interest for the entire global community that is directly linked to regional peace and stability. With regard to the arbitration award, we have confirmed the importance of peaceful resolution of maritime disputes, such as resolution in compliance with UN Convention on the Law of the Sea, amongst others, without resorting to the threat or use of force. Hiniling na rin ng Pangulo sa Japan ang suporta para sa maayos na pagdaraos ng ASEAN Summit sa Pilipinas. We agree to continue harnessing ODA or the Official Development Assistance as a tool to bring about positive economic and structural changes in the Philippines. Nito namang Huwebes, lumabas ang larawan nila Pangulong Duterte at Prime Minister Shinzo Abe na parehong naka-Duterte fist na simbolo ng mahigpit na laban ng ating pamahalaan kontra iligal na droga. Ayon sa Pangulo, matagal silang nag-usap ni Prime Minister Abe at natalakay ang ilang mahahalagang usapin. His Excellency, the Prime Minister, had almost about 4 hours of time, and it covered a wide range of issues that would affect both countries. You must know, so everything was discussed. I told him that we said here, the story of our friendship, cooperation, and the solidarity of the Filipino people, Japanese. Japan is the #1 donor in terms of assistance and help, including some of the vessels that have been shown here, especially the light ones, the rubber boats, for mobility. Sa harap ng pagpapatibay ng kooperasyon sa larangan ng maritime safety and security ng Pilipinas at Japan, bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Yokohama, Japan Coast Guard. Ayon sa Pangulo, pabor siya sa pagkakaroon ng joint exercise sa pagitan ng Pilipinas at Japan para sa pagpapatrolya. Yes, within our territorial waters, but that is it. But wala man na yung problema. I do not think that they will stop us when China will stop us, Japan was going there, making it loose.
It's a matter of I also told them that they can go near my territorial water. Sir, pwede na. Park there if they want. Kinagabihan sa hapunang inihanda ni Prime Minister Abe para sa Pangulo at delegasyon nito, muling binigyang diin ni Abe na mananatili ang Japan na matibay na kaalyado at kaibigan ng Pilipinas. At makakaasa rin tayo mga Pilipino ng mga kaukulang tulong pangkaunlaran. Samantala, hindi naman natuloy ang dapat sana'y courtesy call ni Pangulo Duterte kay Japanese Emperor Akihito matapos pumanaw sa edad na 100 taong gulang ang pinakamatandang miyembro ng Japanese Imperial Family at tiyuhin ng Emperor na si Prince Mikasa. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Duterte. Yeah, I'd like to express my deepest condolence sa side na the second sana and the protocol officer huwag na lang muna ako magpunta doon because they are involved and I respect that because I would ask for the same major request if ever issues. Huwebes ng gabi, tumulak na pabalik ng bansa si Pangulong Duterte. Dumiretso ito sa Davao at sa kanyang arrival speech doon, inilarawan ng Pangulo ang Japan bilang isang tunay na kaibigan ng Pilipinas. Produktibo aniya ang kanyang 3 araw na official visit doon at naging pagpupulong kay Prime Minister Shinzo Abe. Sa Social, Political, Security at Defense Cooperation, inihayag ng Pangulo na mahalaga ang gagampanang papel ng Japan sa pagpapalakas ng kapasidad ng Pilipinas na protektahan ang karagatang nasasakupan nito. Bibili ang Pilipinas ng karagdagang gamit na hindi lang magagamit laban sa pamimirata at terorismo sa karagatan, kundi maging sa pagresponde tuwing may kalamidad. Sa usapin ng South China Sea, pareho nilang tiniyak ang freedom of navigation at overflight, pati na rin ang pagresolba sa sigalot sa mapayapang paraan. Sa ekonomiko naman, nananatiling top trading partner ng bansa ang Japan matapos makakuha ng bilyong dolyar na halaga ng business deals para sa sektor ng manufacturing at agrikultura. May mga proyekto ring ipatutupad ang Japan para sa ating hinahangad na pag-unlad ng lahat at kapayapaan sa Mindanao. In all my interactions in Japan, it was clear to me and to everyone that Japan is and will always be a true friend of the Philippines. Samantala, nangako na rin ang Pangulo na hindi na ito magmumura at magbibitiw ng maaanghang na salita matapos aniyang marinig ang tinig ng Panginoon na kinausap siya habang nasa biyahe pabalik ng Pilipinas. Bagay na ipinagpapasalamat naman ni Senador Alan Peter Cayetano na kasama ng Pangulo sa Japan. Ayon sa mambabatas, maituturing ng answered prayer ito. For me, it's really answered prayer because the president was really tired. He slept more on the way home than there. But every time he'd wake up, I behind him is Sekbong, dito sa kabilang side. I kept seeing him na ganun nakaganon, tapos nag-iisip. And this is the first trip I've been on in the last 4 or 5 trips. Alone lang, except yung kain niya. And then, nakaganon talaga in everything, no? But he also said another significant thing. He said yesterday, aside, the most significant really is that he said he felt it was a message from God. Para sa PTV News, Sweden Velado.